Pero ang sobra naman napaka-normal. Oo nga eh. 6 a.m. tapos hanggang... Hindi kasi ano doon siya eh. Gusto niya rin eh. Sabi niya, alipin tayo ng OTP. Kusalanan mo naman pala eh. Ina mo. Hello. Hello. Pwede po kay CS. Bigla nag-iba, no? Knock-knock jokes pala. Knock-knock. Podcast Network Asia. Network Asia. Wala pang ano eh, no? Hello, kumusta kayong lahat? Ako nga pala si Raf. Ako naman si CS. At welcome sa Norem Podcast kung saan Norem kami pag-uusapan dahil... Never naman nawalan. Tangin na may coordination na. Gusto ko tumingin ka sa akin bago mo sinabi yun na. So parang sabi, tignan mo to. Sasabihin ko. Parang naano talaga, ayokong magsisi ng ibang bagay, pero simula talaga nag-work ako dito sa sobrang lutang ko. Ewan ko kung bakit. Pero yun. Mahirap na palaging sinisisi yung ano. Oo, tama. Kasalanan ko rin eh. Saan ba tayo? So, itong podcast na ito, nagbabasa kami ng mga sulat, mga liham from our avid fans from all over the globe. Across Philippines, across Asia. Ang dami kasi nagpapaputa pag check mo yung Gmail natin, pare. Sobrang dami ka. Parang 86 per minute. Parang, ang dami talaga. Ilan? 86 per minute. Yung dumadating na. Dumadating na ulit. Gagi. Parang hirap nga mag-sort through. Parang mga fan mail, mga ganun. Kaya sabi ko. Yung parang nag-idol lang iba. Kaya, kung ako sa inyo, ganda-gandahan nyo yung title, yung subject ng email. Para kung makukuha agad yung attention namin. Katulad nitong next na pag-uusapan namin na yung title niya sa email, I destroyed the bathroom and now she stopped texting me. Right off the bat, sobrang weird Kumbaga, pag narinig mo ito sa ibang tao, sasabihin mo, alam mo, ituloy mo yung kwento mo. Kulang eh. So, eto, sabi niya, let me clarify what I mean by destroy. The day I had eaten 2 bags of Doritos with a lot of nacho cheese. Not the tiny 50-cent bags, but the family size. The girl I was interested in invited me to watch a movie at her place. Things were going well until that first love. Things were going well until that first lappy fart ripped through the side. I asked to use her bathroom and she pointed down the hall. Any An awkward din. Go, yung parang siguro nagmumomol na kayo eh. Kiss na kayo tapos bigla umutot naman. Tapos amoy itlog na. Bakit uminit? Sabi. Parang tumas. Nagbukas ng aircon. Parang mainit Tangina na wala ako. Ito, once inside, I proceeded. Choice of words. Naging heated yung sofa natin. In choice of words, yun nakakatawa. Once inside, din sa banyo, I proceeded to unleash the most foul movement I've had in my life. It was loud and almost cartoon-like. Napaka-graphic. Parang andun ako. Parang pag dinedescribe niya, napipicture ko kung itsura ng banyo, nasan siya. So, almost cartoon-like. I held on to my I held on to my knees and was almost brought to tears by the vicious explosion behind me. Napaka-colorful na. She knocked on the door and told me in quote, your ass stinks, get the hell out. Tangina, totoo kaya to? Due to the fact that she could smell it throughout the fucking house. I had been in there spilling my soul into the toilet bowl for about 15 to 20 minutes straight. Once finished, tagal na no? Grabe yung yung LBM mo. Once finished, I step out exhausted. Once finished, I step out exhausted as if I ran a marathon. I tried to apologize, but she simply pushed me, swearing angrily that her apartment smelled like a sewer. She wasn't wrong, but I still think it was an overreaction. I'm sure she blocked me after that because I haven't heard from her since. Any thoughts? Bago tayo. Tayo nahanap mo pa yung mga ganyan, no? Mga panggago.
Parang, ang iniisip ko, ang lugar nitong babae, ano lang eh. Lugar ba ng babae? Lugar ng lalaki? Babae. Babae, di ba? Para siyang studio type lang na ano. Tapos, hindi studio type eh. Sabi niya kasi she pointed it down the hall. ayaw So, nga. ibig sabihin merong some Tapos sort ganun- of, hatian. So, Tapos ganun kabaho yung tayo naamoy ng ano, naamoy sa ganung kalayo. pero parang wala namang, may ano ka ba? Bago tayo mag-umpisa, may mga ganun ka bang kwento sa buhay mo tungkol sa tayo? Not necessarily sa bahay ng ibang tao, pero ano yung pinaka nakakatawa mong kwento pagdating sa tayo? Meron. Kasi ang dami sa akin eh, pero muna ka. Kasi sabi mo meron sa'yo. Isa lang, nung college kami, nagtitesis kami dun sa bahay ng kaklase ko. Tapos, nakaramdam ako ng ano. Parang ganyan din. Tapos, yung CR kasi nila, wala sa loob ng bahay. Parang, meron pang kitchen dun sa labas. Tapos, nandun yung bandang CR. Ito na sa labas ng bahay. Ba't kaya no? Sa probinsya ganun palagi. Maraming ganun eh. Na wala yung banyo sa main structure ng bahay. Siguro ano siya dati. Ano kaya Semento nasa naman isip ng yun. engineer no? Habang sabi niya. Alam mo, maganda yung banyo. Okay Nasa tong bahay labas. mo. Promise, ang ganda. Pero ilabas natin yung banyo. Para lalabas ka pa. Nakakatakot din yung pag-probinsya. Nyari, samahan mo ako. Bakit? Tapos ano, puro kawayan lang yung ano. Yung tawag sa gano'n? Dingding. Ng banyo? Oo, Grabe meron naman ganun. Tapos yero lang. Yung sa mga probinsya. Hindi, pero dito naman sa kaklase ko, ano siya, semento na. Pero siguro ganun yung setup nila dati. Na, tapos sinemento lang yung bahay, sinemento yung banyo. Nagkaroon ng CR saan. Tapos yung lakas ng ano ko. Pagtingin ko sa likod, may mga patak-patak na. Tapos pagbalik ko sa ano, nandun pala yung may-ari ng bahay sa may kusina. Ng ano, Ano yun nung habang naglalakad ka, nahuhulog na yung mga tay-tay mo? Hindi naman. Ano may patak-patak na? Yung, di ba, umupo ako sa bowl. Tapos ang lakas ng ano, Andun sa wall lahat. meron mga sa wall. Kasi wala sila yung flash. Oo. Pero malapit sa wall yung ano. Mali. Tapos sinilip ko yung ano, may mga patak. Tapos pagpasok ko ulit sa loob, ay, sabi ko, narinig niyo ba ang lakas? Sabi ni may-ari. Oo, narinig. Andun ako sa may kitchen. Naalala ko meron tayong ka-opisina nun, si Dan. Kinikwento niya sa akin. Joke yun eh, pero tumatak sa akin eh. Sabi nung estudyante sa teacher, Ma'am, nabukol ba utot? Sabi nga, nabukol? Hindi. Sabi niya, ay puta tayo nga. Ano ko, meron pang version yan na ano, alam mo, Juan, kahit gaano kalakas ang utot, hindi siya bubukol. Kasi, patay tayo nga. Ikaw ba? Anong mga experiences sa mga ganyang? Madami na akong unfortunate events pagdating sa tayo. Una-una dati ng grade 1. Tayo na nasa school ako noon. Tapos, nasakit ng tiyan ko. Talagang sobrang sakit ng tiyan ko. Tapos nakaupo, tahimik na lang ako. Lunchtime yun. Tapos, nasa gilid lang ako. Nasa labas ako para malapit sa playground. Sa probinsya to Tapos bigla na lang kusa lumabas yung tae. Tapos di na ako makaalis sa upuan ko kasi punong-puno na ng tae sa loob. Tapos yung tae ko hindi yung matigas. Yung talagang kalat-kalat na tubig-tubig na ganun. Tangina na, hindi ko alam kasi nililinisan pa ako ng puwet ng grade 1 ako eh. Hindi pa ako nag-uusa eh. So hindi ko alam. I'm sure nagpapanik ako. Hindi ko alam kung paano ipagpapatuloy. Tapos naglakad ako. Ayun, pumatak-patak yung tae papunta sa classroom. Pumasok ka pa sa classroom? Oo. Tapos nakita ang baho, amoy na. Ang baho kasi talaga nun, ganun eh. Di na... Tapos binigyan ako ng tissue. Hindi ko alam kung paano mag-clean up, gagi. Hindi ko alam kung anong gagawin. Sino nagbigay sa'yo? Yung teacher ko. Tapos alam ko, sa Baguio pa hinatid ako pa uwi ng teacher. Nakataxi kami nun, tapos nakatayo lang ako kasi di ako makaupo. Buti hindi ka tinutokso ng mga kaklase mo, no? Yun nga inisip ko eh. I'm sure tinutokso ako. Parang hindi talaga. Hindi. Kasi yung mga kaklase ko ng elementary na natay sa classroom. Hanggang ngayon. 20 years na nakalipas. Nakatay ka nga. Tsaka parang kinabukasan, tutoksuhin ka talaga eh. Natay ka nga sa short eh. Kasi kung ano nang itatawag sa'yo. Sa topi, ganyan. So, anong yan? Pag teacher ka, dapat kasama sa job description mo. Marunong ka magugis ng puwet ng grade 1. Yung grade 3, nakatayo din ako. Yun, inasar na ako nung grade 3 ako. Inasar ka na? Nakatayo na naman ako sa... Ang hirap kasi control ng ganun. Yung
Tae. Tapos merong ano yung sinasabi mo yung babalik yung otot. Ay, oo. Kunyari nagbibigil ka ng utot. Nararamdaman mo na nasa tip na ng ano, lalabas na. Tapos pag ang tagal, biglang babalik sa tiyan mo, mararamdaman mo, parang may tunog ka. Gusto ko hindi na natin pag-uusapan itong letter sender natin. Pag-uusapan natin. Pero itong recent, itong matanda ka, kasi nakakatayo pa rin ako sa brief eh. May kasi gawa yan ng ano eh, ng intermittent fasting. Kasi natatay ka sa short pag nag-intermittent ka. Hindi sa short, sa brief. Sa brief. Kumbaga ano, kasi pag nagpa-fast ka, ano na watery na palagi yung ano mo eh, yung tayo mo eh. Mm-hmm. So minsan, akala mo utot lang. May kasama na palang mga tubig-tubig. Ganun. Takot ako sa ganyan. Kaya pag hindi ako umuutot in public. Kasi baka may sumama. Oo pa. Takot ako. Lalo na pag yung ano nga, yung tubig. Kasi pag fasting nga, di ba, ma-flash out mo na lahat ng food mo for the, sabihin natin, half ng day. Tapos meron ka pang 4 hours. Kumbaga, hindi naman tumitigil na mag-digest yung, ano eh, yung chan mo eh. So, may mga nadadigest pa rin, tapos nakiklean out. Tapos yung mga natira, mga tubig-tubig na lang, mga ganun, na brown, watery, na tae. Parang nag-intermittent ako pero hindi ko na ano eh. Pero hindi naman ganun katagal. Hindi naman matagal. Pag ano lang, yung mga kumakain ako ng, kasi natry ko din yung puro gulay lang. As in gulay. Prutas, yun lang kinakain ko. Sobrang ganda ng ano, ng jibs. Ayaw nga pala para sa ating mga friends and avid listeners na ano, ng mga LGBTQIA+. Happy Pride man Happy sa inyo. Pride. May joke pa naman ako tungkol sa mga Pride. Hindi na natin na balikan to. Oo nga. Parang ano naman kasi, sinabi parang ko ilang taon na siya. Hindi siya actually nanghihingi ng advice. Gusto niya lang mag-share. Nag-share lang. Kaya parang feeling ko, ano i-advise mo dito? Huwag mo na i-chat. Hindi, sa susunod, huwag kang kakain ng Doritos na large. Makikipag-date ka. Tayo na, pinatawa lang tayo nito eh. Ito, me time, deserve or not. Parang similar lang to sa isa eh, pero sige. I really think na deserve ko ang me time. True that. For a reason na weekly na lang nakakapagod. Kahit nakaupo ka lang sa office maghapon, things are draining. Even on weekends and supposed to be my rest day, nag-update pa rin ako sa mga clients. Though normal naman to sa logistics brokerage firms, nakakapagod pa rin. By the way, this is my first job and I'm in my 3rd month na sa company. Okay naman environment sa office, nakakapagod lang talaga din ang haba ng working hours. From 8 a.m. to 6:30, tangina. May extend pa till 9 or 10 p.m. kasi alipin tayo ng OT pay, haha, chos. Loaded lang talaga mga gawain. I think I'm still on my adjustment phase. Obviously. Maybe di pa rin ako sanay. Is this valid? Para sa iyo, patient inspector, welcome to the real world. I'm sorry to disappoint, but it's only downhill from here. Kumbaga, welcome sa workforce. Ganyan talaga sa real world. Pero ang sobra naman normal. Oo nga eh. 6 a.m. tapos hanggang 9. Hindi kasi ano doon siya eh. Gusto niya rin eh. Sabi niya, alipin tayo ng OTP. Kusalanan mo naman pala eh. Ina mo. Ano mo pala tapos hihingi ka ng payo? Ina mo. Parang ano din eh. Kumbaga, me time, ano muna, pakiramdam mo muna yung mga ganap dyan sa office. 3rd month. Baka masyado siyang excited na mag-work na. Excited ka bang mag-work? Nag-work na siya, 3 months pa lang eh. Kumbaga, excited siya na, bago siya mag-work, kasi first work niya, di ba? Parang gusto ko maranasan yung, yung nagtatrabaho ako, ganun. Or siguro, tingin ko wala ka pang, sa letter sender natin, tingin ko wala pa siya nakikita na pagkakaabalahan. Or ngayon niya palang nakita. Kaya ngayon niya lang naisip na magkaroon ng me time. Hindi yun yung problema eh. Ano lang siya, naku-culture shock lang siya na, tangina, lang ako eh. Dati, sarap buhay lang ako. Ngayon, kumakayod na ako. So, sa tingin ko nasa adjustment phase. Feeling ko naman gusto niya mag-work 100% na naninibago lang siya na, ganito pala talaga. Ito ba talagang adulting? Kumbaga, ganito ba lahat? Ito ba ang nararamdaman lahat ng workforce na from 8 a.m. to 6:30? Kasi ang sarap abusahin, yung kumbaga, abuso yung mga bago. Yung, alam mong bago pa lang sila sa kumpanya. Kumbaga, bibigyan mo sila ng konting initiation na, okay, mahirap. Napaka-toxic nun eh. Pero nangyayari yun eh. Yung bibigyan ka ng maraming work para maramdaman mo na, shit, ganito kahirap. Tapos, nasa yun na kung makakapag-adjust ka. Kasi may mga hindi nakakapag-adjust, mga 3 months.
minsan mas mababa pa nga, umaalis na kasi Tas hindi nila ganyan. gusto yung setup, yung working hours. Pero Kasi first mo pa lang naman yan. Meron namang mga work kasi na hindi ganyan kagrabe. Ano. Tsaka kung pinaplan mo naman na kung nasa tamang ano ka naman, nasa gusto mo na industry ka, huwag ka muna umalis. Bigyan mo at least 1 taon bago ka bumatse dyan. Kasi nasa ano ka pa rin naman adjusting pare. Kumbaga, buong buhay mo nag-aaral ka lang. Tapos ngayon, kasi hindi ka na naglalaro ngayon Hindi ka na nag-aaral. Kumbaga, andyan ka na, binabayaran ka, kapalit ng time mo. And so pag nagkamali ka dyan, sobrang laki ng epekto sa marami. Hindi katulad ng kapag yung di ba? Nag-aaral ka. Mali ka lang ng isagot sa exam, okay lang, -1 point. Parang ganun. Pero tuloy mo na. Hindi ko alam yung relevance Kaya nga. Hindi ko napagdikit, pero ayun nga, nakwento ko lang. Ang gusto ko lang sabihin na nasa adjustment period ka. Tapos ang pangit din kasi sa resume kung bigla ka na lang umaalis, may kita dun na may may experience ka nga. Pero bakit 3 months to 5 months ka lang? Ganun. Kasi questionable yan kung bakit but hindi ka pa nagtatagal. So, bakit ka namin kukunin kung hindi ka naman pala marunong mag-adjust sa culture, sa work, sa amount of time na sinaspend mo sa isang task. Yung mga ganun. So, feeling ko big deal yun. Pero, para sa akin, hindi tama yun na from 8 to 6 ka na nagsistay ka dyan kasi hindi hindi tayo dinidefine ng work natin. Hindi lang yun yung hindi yun ang personality natin bilang tao, yung work. Kasi may may versions din tayo outside of work. Tapos sa tingin ko mas mahalaga na i-culture natin yun. Mas bigyan natin ng pagtuunan natin ng pansin yung hobbies natin or kung tawagin mo yung me time nga. Bigyan mo ng ng importansya. Tapos yung sinabi mo nga na alipin tayo ng OT. Gaano ba kailangan ng ng pera? Naguluhan lang din ako dun sa tanong niya, me time, deserve or not. Tapos, tapos bigla siyang sinabi niya na alipin siya ng OT. So anong gusto mo mangyayari? Hindi, pwede ka mag-me time habang naka-OT. Mukha ng bata pa lang. Parang mga 22, 21. Mag-me time ka habang naka-OT ka. So, ano mo gagawin? Hindi mo pa deserve kasi hindi mo pa na-earn yung me time. Kumbaga, hindi nahihirapan lang yun, napapagod lang yun. Kasi kahit naman ako siguro mapapagod pa ganun. Yung same dilemma ko yan dati. Nung dati, nasa sa fast food ako nun. Tapos, karamihan kasi doon, OTTY. Hindi karamihan, lahat OTTY. Yung, halimbawa, yung shift mo lang, let's say, para mas simple lang, 6 to 12. Tapos, may turnover. 6 to 12? Sabihin natin AM. 6 AM to 12 noon. Okay. 6 hours. Tapos, afternoon, may turnover na tinatawag. Tapos, na yun, dapat magagawa. Dapat, bayad yun para sa akin. Dapat gagawin mo yun within dun sa 6 hours na pag-stay ko. Anong nangyayari? Outside dun sa 6 hours, tas pa yun, OTTY. Kaya, ayoko. Ano yung point ko? Bakit ko pinasok yun? Nawala ako Yung me time na Hindi ko na rin Dahil sinabi ko kasi na magtatanong ka ng me time, na deserve mo kung me time. Ay, oo. Tapos sabi ko, ina mo. Tapos, yung OT, yung OT gusto mo rin naman pala. Yung contrary sa'yo, OTTY naman yun. Hindi mo naman gusto talaga yung OT na ginagawa mo. No, culture shock lang yan si Ateng. Patient Inspector 51. Sa susunod nga, magpakilala na lang kayo. Babash namin kayo sa Pero, siguro, ayun, to answer your question, lahat naman deserve ng me time. Kasi, hindi lang sa trabaho iikot ang buhay mo, sabi ni Rap. Tsaka, na-share ko ba ito sa previous episode? yung na-realize ko nung pandemic na, kasi hindi ako mahilig umabsent nung pre-pandemic. Pero nung nag-pandemic na, parang sobrang hindi naman pala ganun naka-importante yung mga ganong work. Tapos, iniisip ko kung umabsent ako. Basta, kasi wala na ako dun sa job na yun Lumipat na ako. So, parang, yung mga naipasok ko nun, yung mga pagpupursige ko noon sa company na yun, wala na, sana. Wala na. Nasa certificate na lang.
Tapos irrelevant na siya. Ngayon. So, kung ba umabsent ako. Tapos lagi ako niyayaya ni Ira na manood. Bawa, nood tayo ng Monday palagi yung parokya ni Edgar dun sa 12 Monkeys. Hindi ako ma-absent. Ayoko umabsent. Pero nung nag-pandemic, dapat pala nanood na ako. Kasi wala na rin ako sa company na yun. Wala nang aanhin nila yung record ng pag-absent ko. Yung pagiging masipag ko sa pagpasok. Wala na ako dun. Mahirap kasi hindi ka naman tagapagmana. Tama. Kaya merong time na ngayon, pag gusto kong, dito sa most recent, pag gusto kong umabsent minsan, papaalam ako. Ipapaalam naman na maayos. Hindi naman yung basta umabsent ka lang. Mag-chat ka dun sa TL mo. Absent ako man. Nanood akong parokya ni Edgar. Hindi naman. Pwede ka mag-file ng leave, ganun. Gamitin mo yung mga leave mo. Oo, ginagamit yun Ina-exhaust lahat yun. Yung SL pati yung BL. Kung iniisip mo yung Nainis nga ako kay Ali kasi masyado niya iniisip yung conversion. Sabi ko, hindi. Alam mo yung conversion na yan, hindi yan mapapalitan ng time na binigay mo sa sarili mo. Kasi alam mo yun, tipid ka ng tipid. Maintindihan ako pag pamilyado ka. Pero kung hindi naman, alam mo yun, ganun ba talaga kailangan ng pera? How much is enough? Tapos panggamot mo lang din. Sobrang stress ka naman. Tapos kanina nakakatuwa yung usapan namin. Sabi ko, usapan namin tungkol sa cancer. Tapos sabi ko, alam mo may mga tao na wala silang sakit. Hindi sila nanigarilyo buong buhay nila. Tapos nagkaka-lung cancer sila. Ganun kalala ang cancer, sabi ko. Hindi mo kailangan na gawin ang isang bagay para magkaroon ka nito. Hindi mo kailangan manigarilyo para magka-lung cancer, sabi ko. So bakit pa? Bakit mo pa sinestress over yung mga bagay na yan kung nangyayari naman pala sa mga unsuspected victims yung mga ganun. Ang gusto ko lang sabihin, pare, na kung magkakasakit ka eh. In a way, that's how life works. Matatanda ka, magkakasakit ka, mga ganun. Bakit mo pa sinestress over? Bakit mo pa iisipin ngayon kung darating ka naman pala dun? Although, let's say, may mga prevention is better than cure, ganun. Pero may mga sobrang fit na nagkakasakit pa rin. Ganun ka-unfair ang buhay. Siguro ang, isa sa mga point ko. So, bakit mo pa isipin na, bakit ba tayo napunta dito? Hindi, yung sa yung sa mga SLBL. Ganun. Pero siguro, kung kailangan, kung okay lang, i-exhaust mo yung SLBL mo, ubusin mo, wag mong isipin yung pera kasi again, coming from a place of privilege, pera lang yan, kikitain mo yan, yung time hindi mo maibabalik yan. Similar pala dun sa point mo kanina na may mga wasted opportunities na mapanood yung parokya. Kakaisip mo sa pera, kakaisip mo sa title, kakaisip mo sa record mo sa kumpanya. Sa record mo, yun. Hindi mo na put in perspective na tangina parokya to. Tangina, mapapanood ko pa to. Pakaya sila ng buo. Kasi yung isa may sakit na mga ganun. So yung me time, deserve me time for sure. Pero para sa akin, kailangan mo earning kasi tangina 3 months ka pa lang sa workforce. Hindi pa yan sapat na batayan. Siguro sumulat ka ulit sa amin in 6 to 9 months. Tapos kung similar pa rin yung nararamdaman mo, siguro kailangan mo nang evaluate. Re-evaluate yung yung position mo, yung stance mo. Pero sa ngayon, na-culture shock ka lang. Tapos, avoid yung pare, yung 8 to 6, parang gago ka nun eh. Doon na lang umiikot yung buhay mo. Maintindahan ko yun kung nasa office ka, tapos nagpapahupa ka ng traffic. Tangina, i-work ko na lang to kaysa nandun lang ako. Pero kung work from home ka lang naman, ganun. Tayo na, okay lang yun. Huwag mo nang intindihan yung OT. Tsaka, ayun, again, welcome to the real world. Hindi talaga, hindi masaya ang real world. Sabi nga ni Buddha, di ba, life is suffering. So, everyday magsasuffer ka, nasa iyo na lang yun kung paano mo i-handle yung suffering. Pero mangyayari yan. No other way around it. Hindi mo maiiwasan. Sasama yung loob mo, magsasuffer ka. Pero, kumbaga, ang tao naman, well-adjusted yan palagi. Kasi wala namang choice eh. Kailangan mag-adjust eh. Ikaw ba pare? Ano masasabi natin mo sa ating kay patient inspector 51? Kay Jennifer. Jennifer pangalan niya. Same. Si Jennifer pala ti. Ang sabi ko kay Jennifer. Sa idol pala to eh. Ayun. Siguro lahat naman ng tatanungin nito deserve mo yung me time. At
tingin ko, doon naman ako magdi-disagree siguro sa sinabi mo na hindi pa niya na-earn. Kasi kahit gaano, para sa akin, kahit gaano ka, at least sa ngayon, ito na yung paniniwala ko, na kahit gaano ka pa bata or kabago dyan sa role mo, sa job mo, sa company na yan, everyone deserves yung me time mo. Ngayon, ang sasabihin ko lang sa'yo siguro is, paano ba yung me time na na gusto mo? Ano ba? Define me time. Ano ba? Nakahilata ka lang ba? Nandun ka ba sa parlor? Yun ba ang me time sa'yo? Paano mo i-spend yung me time mo? Siguro, ang maganda kung mag-me time ka is yung more on fruitful na siguro yung magiging me time. Fruitful. Yung nakalimutan ko naman sa next episode. Hindi, magiging productive ka din. Parang feeling ko yun yung hinahanap mong word, productive. Productive yun. Magiging productive ka rin sa sarili mo naman. Na hindi naman dun sa work. Mahalaga yun. Me time ka, pero it took us quite a number of years para ma-realize yun na kailangan mo ng hobby. Halimbawa ikaw, yung pag-solve mo ng puzzles. Diba? Yun yung hobby mo yun yung ginagawa mo pag di ka nag-work. Another way of relaxing yun. Kasi, ang pag-solve ng puzzle, active yan na hobby. Kailangan tutok ka Hindi ka pwedeng nakikinig ng podcast. Kailangan tutok ka ganun. So, ayun din, mahalaga na may hobby ka, may pinagkakaabalahan ka, hindi lang yung work yung nagde-define sa'yo. Yung weekends, dapat strictly sa'yo yan yung lalo na yung linggo. Ako, mahalaga sa akin linggo, pare. Hindi ko pwedeng ipagpalit yan. Hindi pwedeng mag-work ako ng linggo. Hindi ako pumapayag dati pa kasi. Kumbaga, it's the Lord's Day. Kumbaga, magagalit si Lord pag nag-work ka Kaya ako, dapat sa kanya sa katulad ko na sobrang religious tapos binibigyan family oriented napakahalaga sa akin ang Sunday para sa simba kasi tangin nilolook forward ko yun yung kunyari gigising ka ng maaga ng linggo Saturday pa lang naka-prepare na yung susunod mo ilalatag mo na sa kama tapos kino-color orient mo na. Okay kaya tong black sock sa black polo? Yung mga ganon, pare. Tapos, pagdating ng linggo, maligo ka, magsusuklay ka ng buhok. Ganon. Nakapolo ka. Kung nakita niyo si Raph. Tapos, titignan mo pa yung schedule sa simbahan. Ay, tangina, gusto ko to si Father Jerry. Magaling to mag-homily. Ganon. Talagang, ang linggo talaga, para sa religion yan, pare. Hindi, yun, di ba? Hindi siya Thursday. Ha? Thursday? Iba yun yung di ba, basketball player yung dun? Yung pastor dun. Si Christu. Iglesia ni Christu. Oo ka ng hindi mo pala alam? Alam mo yan? Sorry. Ano pa yung R&B singer Chris Brown. Ay, oo, yung Iglesia ni Chris Brown. Forever in the dance floor. Hindi. Ano ba? Sige, may dadagdag ka pa ba? Ay, dadagdag ko lang pala. Sa me time. Hindi ko naman sinasabi na every time na me time yung productive. Kasi merong time kasi na masarap lang humilatain. Parang yung wala kang gagawin. Everyday, pare. Pero wag naman ayun, pero wag naman yung sobra-sobra na doon na lang napunta yung trabaho, tapos hilata. Hindi maganda yung may hobby, halimbawa yung mga nagbabike. 'Di ba, nilook forward nila yung weekend kasi yun yung magsisignify sa kanila na tayo na ito na yung nagpapasaya sa akin yung parusa. Parang may narinig ako na ganyan din or nabasa na maganda na meron kang nilook forward. Sa pala yan, sa pag nag-workout ka, yung mga cheat day. Yung pag Monday to Friday, stricto ka sa routine mo. Kasi pagdating ng weekends, meron kang cheat day. Masama mo yung... Maganda nga yung may nilook forward ka. Kumbaga, hindi ka lang nag-work, meron kang... Kasi sa akin, yung nilook forward ko lang palagi, yun talagang happiness ko, pare, yung UFC. Hindi ko may paliwanag kung bakit gustong-gusto ko ng mga tao nagsusuntukan.
Madumudugong ilong. Hindi, gusto ko yung mga grappling exchanges. Pero na-try mo na bang lalayo ko lang ng konti kay me time. Sa me time mo naman. Na-try mo na bang anong tawag doon? Boxing? Yung mag-enroll sa ganun na. Diyan sa ano. Ay, dito meron. lang, sa area natin meron. Nagustuhan mo naman? Sobrang nagustuhan ko. Yun lang. Bakit baka tumigil? Masakit? Hindi, I'm sure sa tuhod ko to kasi mahina yung tuhod ko. Pinaano ko na to Pina-therapy ko na to Hindi naman wala naman na itulong. So, ayun, na-try ko na. Siguro dahil din ako naging sobrang avid fan dahil ginawa ko. Nagkaroon ako ng deeper appreciation sa mga fighter kasi halimbawa pag nagsasparring kayo, hindi mo maitaas yung kamay mo na matagal. Kunyari, tapos may isip mo. That's 3 rounds lang yun pag pag nagtitrain ka sa mga boxing gym. 3 rounds, 3 minutes. Tapos magkaka-deeper appreciation ka kasi may mga fighter na umabot ng 12 minutes. Ay, 12 rounds. 12 rounds. Tapos nakataas pa rin yung kamay nila. Kasi papapansin mo pag pagpagod na nakababa na yung kamay, ganun. Hindi na napoprotektahan yung sarili nila. Yung mga ganun. Tapos, ayun, nagkakaroon ka ng nalaman mo kung na-blanco ako dun malalaman mo na mahirap pala maging fighter. Tapos, yung endurance na nire-require para lang maging fighter. Yung mga ganun. Kaya siguro gusto ko kasi alam ko na mahirap. Tama. Pwede nga. Kasi natanong ko lang. Kasi parang tagal ko na rin iniisip na mag-try kahit siguro isang Pero yung Muay Thai. Mga ganun. Pero, ewan ko. Hindi, okay din. Mas mahal lang yung Muay Thai ng mga 100 pesos. 250 yung boxing. 350 yata per session yun. Hindi, magastos din Mahal. Pero kung isipin mo, kung maggagano ka, tas every weekends lang, okay lang yun Magkano lang yun sa isang buwan? Kaya mo magtabi ng ganung pera Kunyari sabihin natin 350 times 4. 700. 1.4. Ganun ba talaga kalaki yung 1.4 para hindi ka makabalik doon ng... Hindi ba yan per Bawa yung every other day, mga ganun. Ay, may yun? May... Yun yung may enrollment. Membership. Membership. Pero, ayun. Sa ngayon, pare, kung talaga, kung gusto mo talaga magpawis, magbumili ka ng sauna. Sauna. Tawag dito. Minsan nga, pag nandun ka sa apartment, magdala ka ng extra mong damit, tapos paparamdam ko sa'yo. Sige. Tapos, ita-timer ko kung gaano katagal mo kaya. Kasi ang record ko dun, 23 minutes Yun, nagsasuffer na ako sa 23 minutes. Pero sinasabay ko ng meditation. Feeling ko mas may challenge pag nagme-meditate ako. Tapos may ganun pa, may sauna. Paparamdam ko sa'yo para malaman mo kung gaano. Sige. Pero, so, yan. Magandang me time yan. Parang. Hindi, maganda yung Kaya ako bumili ng sauna kasi gusto ko magpawis. Gusto ko nagpapawis kaso mo yun na masyado nang humihina yung katawan ko. Nararamdaman ko na Pagdating sa alak, ang haba ng mga mga hangover ko. Tapos sumasakit yung tuhod ko, ganun. Kumbaga part na ng pagiging matanda. Tapos feeling ko, kaya ako nag-walking din. Well, gusto ko naman nag-walking talaga kasi yun yung me time ko. Pero yung sauna yun, nagkakaroon ka ng illusion na nag-workout ka sobra ka nagpapawis din. So maganda yung nagpapawis yun. Maganda pare. Ako, yun yung happy drug yung serotonin. Ayun, yung gusto bang sabihin ng serotonin. And the last word sa ating munting freshly grad. Ayan. Brownies. Oo, deserve mo ng me time. Basta yung me time mo ay use wisely. Use your me time wisely. Ikaw man. Ayun din, pagdating sa OT, sobrang against ako dun So, kung ako yung tatanungin mo, stay away from OT. Tapos kung pinipressure ka naman ng mga kumbaga yung norm nila, tangin hindi ka nag-OT, nasa maling company ka, toxic yan. Yung mga ganyan yung lang, work lang yan nasa isip nila. Pangit. Yun yung mga walang future. Ay. Hindi, walang dito. Walang ibang pinagkakaabalan sa buhay. And Facebook lang. Napakalungkot. Ayaw nating mangyari yun sa lahat. Yun lang yung pastime mo. Facebook, Instagram, TikTok. Me time mo. Maging jealous sa mga nakakalungkot isipin na yun lang ginagawa ng mga karamihan ng mga tao ngayon. Pero what you gonna do about it? Good luck sa iyong career. Sana maging
makahanap ka ng work na hindi nagre-require ng 9 hours sa work. Tayo ng haba nun eh. Pero 9 hours, ano yun eh? Normal. Hindi. Ano ba? Kasi 15. 8 to 6. 14 hours. 14 hours. Lagpas kalahati Boy. ng araw mo. Kailangan mo i-reevaluate kung pero kung work from home ka naman tapos hindi ka naman tutok, pwede ka mag-work passively. Go ahead, pero OT ka, damn wag. Pero okay ka na ba? Okay na. So, again, nakikinig kayo ng Norem Podcast kung saan Norem lang kaming mga pinag-uusapan. Nagbibigay din kami ng mga payo dito, pero you should know upfront na hindi namin goal or intention na makatulong. Gusto lang namin makisawsaw. At sa mga gantong podcast, hindi namin alam kung paano tinatapos. Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.